Ng malaking problema ni PBBM. Assuming na wala siyang planong masamang plano na pairalin pa ang papalawigin ang kanyang termino, no, palampasin ng 2028. Assuming na hindi ganon at talagang magkakaroon ng halalan, ang napakalaking problema niya ay kung sino ang kanyang magiging manok o sino ang kanyang magiging kandidato. Sa hanay ng administrasyon, yung pinaka mga masabihin na natin mayat-maya nasa TV, mayat-maya naglilibot sa buong bansa, mayat-maya nagpe-press conference, no, na mga miyembro ng kanyang administrasyon, lalo na ng kabinete, 3%, pinakamataas na 5% ang survey ratings, no. Napakahirap, no, lalo na kung kiss of death pa yung endorse sitwasyon ng ating politika. Wala silang makitang pantapat kay Vice President Inday Sara. Kaya sila hindi na nila malaman kung anong gagawin nila para ma-evade yung eventual presidency ni Vice President Inday. Ang dahilan kung bakit talagang ganitong pilit na gusto nilang mapalitan na muli ang liderato ng Senado, iyon ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat pag talagang kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga, ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Kitang-kita naman ng taong bayan na talagang pinagtatakpan nila ang katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Opo, Sir Lito, si Admar po ulit ito. Yes, Admar. Yung power struggle po dyan ngayon sa Senado, ito ba may kaugnayan sa impeachment or dahil dito sa nakaambangan na muling pagbubukas ng investigasyon sa flood control? Saan kaya sila nababahala kung nababahala man sila? Alam mo, Admar, yung impeachment, hindi na yung issue ng whether mako-convict o maa-acquit si Inday Sara. Miski na yung mga kalaban ni Inday Sara, miski na yung tinatawag nating diehard Duterte haters, yung mga sa kanilang pananaw, mas basta't sa Duterte, walang ginawang tama yan at dapat mawala yan sa takip ng sa balat ng lupa, no? Miski sila inaamin nila na ang realidad, no, ay hindi kayang kunin ang 16 na boto para mag-convict kay Inday Sara. So, hindi yan ang punto de vista nila. Ang kanila lang gusto ay i-demolish ang reputation at integridad ni Vice President Inday Sara. Yun lang. In the hope na bababa ang kanyang mga numero para vulnerable na siya pagdating ng 2028. Pero awa ng Diyos, hindi ganun na nangyayari. Ang nangyayari, lalong nananalig ang tao kay Vice President Inday Sara. So, given that, kung yun ang ating predicate, ano ang dahilan kung bakit talagang ganitong pilit na gusto nilang mapalitan na muli ang liderato ng Senado? Iyon ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat pag talagang kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga, ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero kanilang pinagmamalaki na sa kanila nag-umpisa yung paglaban sa korupsyon. Bakit pipigilan nila yung pagbubukas nitong Senate Blue Ribbon Committee investigation? Admar, lumang tugtugin na yun, sila nag-umpisa. Sila nag-umpisa. Kung sila nag-umpisa at talagang seryoso sila, matagal nang nakulong. Siguro kalahati ng buong Kongreso nakulong na at marami pang iba, yung mga leader, yung mga cabinet members na involved dyan, no? Siguro nakulong ng lahat yan kung seryoso sila.
kitang-kita naman ng taong bayan na talagang pinagtatakpan nila ang katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Pero hindi po ba nagamit na nila kung sinisiraan nila ang isang Duterte? Di ba nagamit na nila yung ganyang klaseng formula, Sir Lito? At hindi ito naging matagumpay? Hindi naging matagumpay dahil nakikita naman natin sa survey ratings, no? Pero existential na yan wika nga, no? Para sa kanila, hindi nila matanggap dahil nga sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no? Hindi nila maubos maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung sila naman ang usigin at may karapatan naman at matuwid namang sila'y usigin, no? Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo, 'di ba? Kibuloy, 'di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC dahil do sa ginawa yung inhumane hindi ba? Miski si Presidente Marcos Sr. hindi ganun no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte, no? At yung basta mo na lang kikidnapin ng isang dating Pangulo, mag-80 anyos na, actually, 80 years old na nga last, di ba? Hindi ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya, lalong umigting, no, kay Pangulong Duterte at by extension kay Vice President Inday Sara. Opo, dumarami ba ang kanilang kalaban? Gumagawa ba sila ng maraming kalaban po ang gobyerno ngayon, ang administrasyon ngayon, Sir Lito? At makabubuti ba ito sa kanila? Considering lalo na ito, parang napaghalata ng ating mga kababayan, bakit panay yung may mga reklamo, may mga kaso, itong nandito sa majority ngayon at atat sila na talagang makasuhan, mabumilis ang kaso, agad na maaresto si Senador Bato, full force, tapos yung mga wanted daw, nakita ko sa post sabi nung isang dating general ng pambansang pulisya, may mga dati ng mga wanted sa kidnap for ransom na may mga patong pa sa ulo na matagal nang naging wanted. Hindi ganito ka porsige ang pagtugis po nila, Sir Lito. Yun na nga, malinaw na malinaw na ang direksyon ay laban lamang sa oposisyon, laban lamang sa mga kaaway sa politika. Kaya lalong nagagalit ang tao. Parami ng parami, hindi lang yung mga biktima ng kanilang weaponization of the law, yung mga taong bayan na nakikita na ano ba to? Sobra naman ito, no? Natatandaan ko nung panahon ni tatay ni BBM, si Ferdinand Marcos Sr., naging sigaw ng bayan noon tama na, sobra na, palitan na. Ganyan din ang mangyayari dito. Pag ganyan ang kanilang ginagawa, hindi nila lulubayan ang kanilang mga kaaway o katunggali, hindi naman kaaway, katunggali sa politika na parte naman ng demokrasya na merong majority, may minority, may opposition at may administration, no? Opo, bilang panghuli na lang na topiko po, no? Panay ngayon ang paliwanag ng mga politiko na bumoto o papabor sila dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo sa kanilang mga constituents. Di ko lang alam, pangalawang beses na ba nila itong pagpapaliwanag kasi nung una, di ba, sa last election, nagpaliwanag din sila. Sa tingin nyo po, sa hinaharap, no, lalo na, mayroon pang pending sa Korte Suprema po, no, yung pag-question ni BP Sara. At itong nakikita nyo po na possible, baka ma-acquit lang din ang pangalawang Pangulo. Finish na ba ito at yung mga sumuporta against sa pangalawang Pangulo magiging finish na rin ba, Sir Lito? They will try everything, Admare, no? Wag na tayong kaya nga yung meeting dun sa Soler ako na sinulat ko na at sa mga interview ay in-explain ko na. Bagamat maaring mahirap gawin,
no, the fact na pinag-uusapan nila ng mga leader ng Kamara, no, the fact na pinag-uusapan yan, ibig sabihin they are kung basta scraping the bottom of the barrel to find solutions to the political problems that they face, no. So lahat ay gagawin nila. Ngayon, siguro yung last or ultimate solution dyan na huwag naman sana nilang gagawin ay yung possibility of martial rule or martial law na ginawa din naman ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos noong 1972, no? Huwag naman sana, no? That will be testing the faith of the nation too much, no? Opo, and possibility naman po na tawag nito, yung may magbabaliktad pa ba niyan pag nakita nila na hindi talaga natin mapuruhan ang mga Duterte? Tingin nyo, pag nagbaliktad sila, tatanggapin sila ng pangalawang pangulo or nakalista na sa pangalawang pangulo kung sino yung mga naging friends niya noon na hindi na ngayon? Alam mo, Admar, miski nung umpisa pa lamang yung mga impeachment na yan, no, kontra sa pangalawang pangulo, ang aking prediction ay baka umabot ng 16 to acquit, hindi 16 to convict. Posibleng dahil nga nagkatikisan na itong majority and minority ngayon, posibleng ngayon na bumaba yung 16. Ibig sabihin, hindi na 16 to acquit, no? Kasi 16 ang kailangan para conviction. Posibleng bumaba na yung 16 sa na magko-convict, na mag-a-acquit, no? Posibleng mga ano na lang yan, siguro mga mababawasan niya ng 5 o 6 pa galing sa minority ngayon, yung 11, no? Mahahati pa yan. At yan, in the end, babaliktad at boboto rin for acquittal, no? So far, tumatama yung aking mga prediction. Palagay ko, tatama pa rin ako sa prediction kong yan, no? Na overwhelming ang magiging decision ng Senado to acquit rather than to convict. Tsaka itong galawan against sa pangalawang pangulo, patunay ito na wala pa talaga silang matibay na pantapat sa kanya for 2028. Iyan ang malaking problema ni PBBM. Assuming na wala siyang planong masamang plano na pairalin pa ang papalawigin ang kanyang termino, no, palampasin ang 2028. Assuming na hindi ganon at talagang magkakaroon ng halalan, ang napakalaking problema niya ay kung sino ang kanyang magiging manok o sino ang kanyang magiging kandidato. Sa hanay ng administrasyon, yung pinaka mga masabihin na natin mayat-maya nasa TV, mayat-maya na naglilibot sa buong bansa, mayat-maya nagpe-press conference, no, na mga miyembro ng kanyang administrasyon, lalo na ng kabinete, 3%, pinakamataas na 5% ang survey ratings, no. Napakahirap, no, lalo na kung kiss of death pa yung endorsement ng Pangulong Marcos. So ngayon, ito naman mga pinklawan, no, umaasa at kaya sila pati yung mga kaliwa, no, nagbi-build up trying to build up rather ng kanilang kandidato na ang habol nila ay basbasan ni Pangulong Marcos para magkakaroon ng coalition between the pinklawan and the administration. Ang tanong ko sa iyo, Admar, MJ, sa palagay mo ba magtitiwala si BBM na kung manalo man ang pinklawan sa susunod na halalan sa Panguluhan, poprotektahan siya, no? Sa palagay mo kaya gagawin 'yon ng mga pinklawan? Yan ang mga kung tutuusin mo nagpapapil na silang yung mga wala silang ginagawang masama, no? Sila yung nagpapapil na sila no, yung holier than thou. So imposibleng hindi nila usigin ang kasalukuyang administrasyon pagdating na sila ay nandiyan na. So yung possibility ng coalition, stop dreaming about it, no? Perish that thought. So yun pa rin, balik tayo sa
sinimulan na sitwasyon ng ating politika, wala silang makitang pantapat kay Vice President Inday Sara. Kaya sila hindi na nila malaman kung anong gagawin nila para ma-evade yung eventual presidency ni Vice President Inday. Opo, Sir Lito, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Sige, Admar, MJ. Maraming salamat Thank you, po. thank you.